ilang sindikato yung nag-ooperate ng mga POGOs sa buong Pilipinas? Is it just 1, 2, 3? Or marami? Marami, Christian, no? Pero yung pinakamalaki ay yung nagko-connect doon sa Sand Valley, Clark, Pampanga, nagko-connect dito sa Bamban, nagko-connect dito sa Lucky South, sa Porac, at maging sa ilan dito sa Metro Manila. No, so yung binubuo namin ngayon na yung tentacles nila that would lead to Metro Manila. Nakikita na namin kung saan papunta ito. So binubuo na lang namin yung mga ebidensya laban dun sa kanilang tentacles dito sa Metro Manila. So now it's beginning to look like not a tree anymore with multiple branches. Para na siyang isang pugita, octopus with several tentacles, no? So may isang malaking criminal organization dito na namamayagpag way back as early as the early 2000, no? Then yung iba sumakay na lang doon sa phenomenon ng mga scam farms. So pero maliliit na organizations ito. Pero kung talagang mapupugutan natin yung ulo, itong Bamban, Porac, at yung kanilang iba pang mga tentacles, we have solved practically 75% of the problem. So ganun kalaki yung influence niya. Yung pag tinanggal yung ulo, 75% of the problem, God. basically tanggal. Okay. Kumbaga siya yung OG, the original. Okay. Again, I understand the sensitivity of your investigation, pero ang gusto ko rin pumalaman, kung early 2000s pa nag-ooperate na yan, so I suppose marami na rin mga makapangyarihang mga tao yung nalalagyan nila. Hindi po ba? That is not a, that is not that is not that's not far from the truth. That's very visible, no? Very visible po yan. Kasi sa mga pictures na nakikita ko personally, these individuals have hobnobbed with some of the most famous, no? In society, in politics, in business. So, who knows? Baka mamaya itong mga taong ito, hindi rin nila alam na itong mga taong ito ay mga criminal gang members, no? Pero nakakatakot ang impluwensya nila kasi yung isang minamanmanan namin halimbawa, uma-attend sa mga groundbreaking ng mga regional police office, mga groundbreaking ng kung ano-ano, miyembro ng isang sikat na organisasyon ng mga negosyante. Kaya kapag may mga donation yung kanilang organisasyon, nakakasama nila yung mga kung sino-sino mga bigwigs. So, magaling kasi sila eh. Ito yung binanggit ni Senator Gatchalian, di ba? Sabi nga niya, these criminal syndicates behind Pogo are business people. They know how to invest in marketing, connections, networking. No? So, ganun sila kagaling. Medyo nalulula ako sa scale ng trabaho nyo, no? Pero kasi inisip ko rito, ang laki ng perang involved dito. So napakadali para sa kanila na tapalan ng pera yung ilang mga opisyal, whether local or national. Hindi po ba? For instance, pwede magbigay ng mga nagmamahalang SUV yan, di ba? Hindi mo naman matetration. Pag tinanong mo yung politiko, sasabihin, o government official, pahiram lang sa akin ng kaibigan ko yan. Hindi naman siya required na ipakita yung ORCR niyan, di ba? Maraming ganyan. Ang gusto ko rin pong tumbukin kasi mag-i-election tayo. I don't know whether you can answer this, no? Pero of course, this requires a whole of nation approach. Alam natin na pwede nilang tapalan ng pera yung mga critical candidates, yung mga very important candidates that they see na tatakbo dito sa 2025 elections. So, is there a way for you and other government agencies to make the public even more aware na etong mga ito dapat binabantayan yan? Paano po ba? I honestly don't know the answer. This is not a rhetorical question. That is a very challenging question, Christian, given the extent of the influence that they have, they're able to exert. No, not just in government, but in the whole country. No, kasi remember, even the individual communities where they are operating have been co-opted. No? So you see people in social media depending, for example, Bamban Mayor Guo. And I will not take offense with that because they have benefited from her.
right? So, if the ordinary individuals, the ordinary Filipinos have benefited from people like her, and knowing that her money comes from illicit proceeds, so you could only imagine kung paano din siya didepensahan, albeit discreetly, na mga people in government that they have co-opted. So this is a very uphill task as far as the Philippine government is concerned. But we should not, how would I say it? Hindi kami dapat panghinaan ng loob. No? Kasi we have the support of the national government behind us. Ang kailangan lang namin is makita lang natin yung iba pang mga ehensya ng gobyerno sapagkat nagkaroon kami ng meeting sa Malacanang last month. Pinatawag kami ng Executive Secretary para ibigay ng Executive Secretary yung direktiba ng Pangulo with regards to this problem. Pero pagdating sa ibang mga ahensya, medyo mabagal yung response. No, hindi natin papangalanan yung ibang mga ahensya, pero kung makikinig man sila, sana mas mapabilis ang kanilang response. Kasi pag nagsingilan po rito, aba syempre, yung pinaka-slowpoke, yun pa yung mapapagalitan, di ho ba? Yung kulelat, yun yung mapapasama. Yung mga nagtrabaho ng todo, syempre yun ang valedictorian. So, that's the basic reality of life. At saka kung meron kaming makuhang ebidensya na yung ibang ahensya ay kaya nagbabagal-bagalan sapagkat nakikinabang, hindi rin naman mangingimi ang PAOK na ibigay yung ebidensya sa mga nakakataas at kasuhan sila. Di ho ba? Kasi yun ang trabaho namin eh. So, solution, put to jail not only the scammers, do not only deport the Chinese, but build evidence against government officials, current, former, LGU, national, who have facilitated and enabled the crime. No? Only then, if you will be able to put people behind bars, and really behind bars, hindi yung sasakay ng wheelchair, neck brace and all, tapos okay na. But really, put them behind bars, mapapanagot natin, only then talagang matatapos itong problemang ito. Kasi magkakaroon ng chilling effect, Christian eh.